Good morning po uli sa ating lahat. At sa araw na to, dahil ito yung linggo na kung saan 1 week before the resurrection. Kumbaga, kahit ang mga Pilipino, halos lahat ng mga tao ngayon, nakikita mo may dalang palaspas. Kaya pista ng palaspas ang tawag nila or Palm Sunday, di ba? So tayo rin, gusto rin nating maintindihan kung bakit pinagdiriwang ito. Bakit taon-taon nakikita natin na merong maraming papunta sa simbahan na may daladalang mga palaspas. No? At ano ba ang tunay na sinasabi ng salita ng Diyos tungkol dyan? Kaya tatawagin natin uh, ang ating teaching na ano yung nakalagay dyan? Maluwalhating pagpasok sa Jerusalem ni Jesus. So, ang abangan natin, kailan ba talaga mangyayari yan? Okay, yun yung tanong na gusto kong abangan natin. Kasi, kilala nga ito sa Palm Sunday at ang pag-uusapan natin ngayon, bakit ito pinagdiriwang? At alam natin na gusto rin naman nating alalahanin, kaya tayo merong communion next Saturday. Alam niyo yon, yung sa tingin ko, ito ay isang napakagandang paraan para sa atin mismo individual na alalahanin yung mga pagdurusa, pagsakripisyo ng ating Panginoon. Kapag inaalala natin yon, naiintindihan natin na napakahalaga pala nito para sa akin. No? At higit sa lahat, kasama doon yung pag pinagninilay-nilay natin yung bakit ba tayo nakikipag-covenant kay Jesus Christ? Bakit ba tayo nakikiisa sa Kanya? Na kung saan, nung ilang linggong pinag-uusapan na natin to, yung mga ginawa o tinapos ng ating Panginoong Hesukristo, kaya nagkaroon ng New Covenant, at bilang pagkilala na tayo ay kaisa sa New Covenant na to, natuturuan tayo kung paano talaga mamuhay ng naaayon sa salita ng Diyos or kung paano mamuhay kasama si Kristo, di ba? So, yan, aalalahanin natin yan. Kaya itong pagdiriwang o itong ating pag-uusapan ay isang makabuluhan at masayang panahon para nang sa gayon, naka-ready tayo next week sa pagdiriwang natin ng muling pagkabuhay o resurrection ni Jesus Christ. Okay? So, para tulungan tayo, para tulungan ng ating mga puso, maihanda para sa mahalagang darating na linggo. Kaya't ngayon, ang titingnan natin, bigyan natin ng title yung ating topic for today na maluwalhating pagpasok or triumphal entry sa English ni Jesus sa Jerusalem. At para pasimulan yan, puntahan muna natin actually, ang record niyan ay nasa John 12. Pero para mas maintindihan natin, mas makuha natin, parang jump start ba, puntahan natin yung John chapter 11. Kung saan, ito yung final week bago i-give up, ihandog ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin. John chapter 11. Again, lahat ng itong pag-uusapan natin ay patungo sa huling linggo ng buhay ni Jesus Christ bago niya ialay ang kanyang sarili para tayo ay matubos sa kasalanan. So John chapter 11, basahin natin. Alam kong familiar kayo sa kwento kung saan sa simula ng John chapter 11, yan yung record na kung saan binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. Naalala nyo na si Lazarus, okay lang anak, wag nyo muna ibigay yung verse. Mag-ano na lang ako, kwento ko na lang. Alam nyo, si Lazarus ay best friend ni Jesus Christ. May kapatid si Lazarus na si Mary at si Martha. At nung panahon na yon, ito yung sa John chapter 11, namatay si Lazarus. At inilibing na. So 4 na araw na siyang nakalibing. At
balot ng kasuotang panlibing, at halos lahat ng mga nandoon na mga kaibigan nila na nakikiramay sa kanila, naniniwala na parang wala ng pag-asa, patay na, nakalibing na, di ba? Pero alam nyo, sinabi ni Jesus Christ, pag binasa nyo po yung record niya sa John chapter 11, sinabi niya roon, di ba, hindi ko alam kung si Martha o si Mary nagsabi, Panginoon, kung nandito lang kayo, hindi na sana namatay ang inyong best friend. No? Pero sumagot si Jesus Christ, sabi niya, huwag kayong, bahagi ito ng plano ng Diyos. Kaya alam niyo ang ginawa ni Jesus Christ, with authority galing sa God, binuhay niya si Lazarus. Dahil alam ni Jesus Christ na bahagi yun ng plano ng God. Okay? Kaya yun yung sabi, Lazarus, lumabas ka dyan. So nabuhay siya, lumabas siya sa libingan at hubarin niyo at palitan ng kanyang damit. Kaya sa ganoong paraan, binuhay ni Jesus Christ si Lazaro mula sa kamatayan. Maraming tao ang dumating doon at nakasaksi sa pangyayari. Sila mismo, maraming nakikiramay doon ang nakakita kung paano binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. At dahil doon, kumalat siyempre ang balita. Sa atin nga, sa panahon natin ngayon, wala nang ganyan no? Sa kanila pa kaya na kung saan ang bawat kwento ng bawat tao, alam ng bawat isa, bawat miyembro ng community. So doon, kalat agad yung kwento na binuhay ni Jesus Christ si Lazarus. So buong rehiyon ng Judea, nalaman yan. Maraming nakasaksi sa nangyari at yung mga tao talagang excited at na-amaze sila, namangha sila sa ginawa ni Jesus Christ. So, basahin natin sa verse 45 ng John, chapter 11. Sabi riyan, nandiyan naman kayo, ayan. Marami sa mga Hudyong dumalaw kina Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at ano ang nangyari sa kanila dahil nasaksihan nila. Sumampalataya sila kay Jesus Christ, no? So dahil yan ay sumampalataya sila, first time nilang dahil sa nasaksihan nilang miracle na ginawa ni Jesus Christ. Nasabi nila sa sarili nila sa unang pagkakataon, hala, baka yan na talaga yung Jesus of Nazareth, na maaaring siya na nga yung Mesayas. Yan ang tumakbo sa isip nila, no? Kasi nanampalataya sila. Ang aklat ng John, sa aklat ng John, kung nakapagbasa na kayo, alam kong marami kayong nabasa dyan na nagtala ng mga kung ano-anong ginawa ni Jesus Christ, kung saan sumampalataya naman ng mga tao dahil sa mga ginawa niya. No? Yung tubig na ginawang wine. So marami yon na sumasampalataya naman sila pag nakikita nila yung mga ganong miracles na ginagawa ni Jesus Christ. Pero sa oras na to, sa ginawa niya tungkol kay Lazarus, gusto kong magtanong tayo, no? Tanungin natin, ano nga ba mismo ang pinaniwalaan ng mga taong ito na nagsasabing nananampalataya? Ano nga ba ang pinaniwalaan nila tungkol kay Jesus Christ nung makita nilang binuhay ni Jesus Christ si Lazarus? No? So yan yung tanong. Dahil sa gospel, kaunti lang ang nagsulat ng diretsyong sinagot kung bakit niya isinulat ang gospel. At merong nagsulat niyan kung saan si John mismo ang nagsulat ng Gospel of John, ay diretso niyang sinabi kung bakit niya isinulat ang aklat na to. Kaya titingnan natin, makikita natin sa John chapter 20. Ayan. Sabi riyan, marami pang mga himala. Ito, dito mababasa natin kung ano ang layunin, kung bakit niya pinaliwanag niya, kung ano talaga ang layunin ng kanyang pagsulat ng aklat na to. Sabi diyan, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi raw nakasulat sa aklat na to. So, sa mga nagbasa, marami pa pala, no? Ngunit, verse 31, tingnan niyo po yung verse 31. Ang mga nakasulat dito ay isinulat. Ayan ang tunay na layunin, no? Ang mga nakasulat daw dyan ay isinulat para tayo ay
sumampalataya na si Jesus ang ang Mesaya o ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Yan ang layunin, yan ang dahilan kung bakit isinulat ang Gospel of John na in-explain ni John mismo, no? Upang maniwala raw tayo na si Jesus ang Kristo o Mesaya sa Hebrew, na siya rin ang ipinangakong Mesaya o anak ng Diyos, at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ na Mesaya ay makakamit natin ang kaligtasan. Maliligtas talaga tayo kung tayo ay mananampalataya. Kaya kapag sinasabi sa Book of John na may mga taong sumampalataya sa kanya, doon sa binabasa natin sa chapter 11, nung nakita nila binuhay si Lazarus, ano ang konklusyon nila sa isip nila? Di ba? Yun, naniniwala sila na si Jesus Christ nga ang Kristo o ang Mesaya, kaya't marami ang sumampalataya sa Kanya. Okay? So, siya na nga ang Mesaya, siya ang hari ng Israel, at ang matagal nang ipinangako ng Diyos. Kaya't kumalat ang balita ng yung pangyayari na yon sa buong Judea. Naging excited ang lahat ng mga tao at namangha sa nangyari. Siguro kung nung panahon na yon may Facebook na, may TikTok, or may siguradong yan ang laman ng mga trending na tinatawag ngayon sa panahon natin. Isipin mo kung may nag-post ng video ni Lazarus na merong na binuhay, na aktual na binuhay ni Jesus Christ. Ano kaya mangyayari sa tao? Siguro napakaraming maniniwala, di ba? So, yan ang trending dapat kung may Facebook noon. Kaso wala pa silang Facebook, wala silang Twitter, wala silang social media noon. Pero gayon pa man, nang binuhay ni Jesus Christ si Lazarus mula sa kamatayan, marami ang nagsabi, nakaisip, nag-conclude na siya nga ang Mesayas. At mabilis na kumalat yan. Dahil lahat ng mga Hudyo na alam ang Bible, at ang Bible noong panahon na yon ay ang Old Testament pa lang, ay inaabangan na ang Mesayas. Okay? Kaya sa verse 46, kaso sa John chapter 11, balikan po natin yung 11, verse 46, ang sabi riyan, ngunit may ilan sa kanila na pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. So, ayun, sa verse 47, yung mga Pariseyo, ayan, kaya't tinipon ng mga punong pari at mga Pariseyo ang mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng Hudyo, kanilang sinabi, anong gagawin natin? Naiisip niyo ba kung nasaan silang side? No? Hindi sila yung mga nananampalataya. Sa halip, nag-iisip na sila, anong gagawin natin? Gumagawa ng maraming himala ang taong ito. At verse 48, kung siya ay pababayaan nating magpatuloy sa kanyang mga ginagawa, maniniwala sa kanya ang lahat. Siyempre, no? Ano ang laging goal ng oposisyon? Di ba? Para hindi matuloy o magtagumpay ang sabi riyan, marami, maniniwala ang lahat sa kanya. Paparito ang mga Romano at wawasakin ang ating templo at ang ating bansa. Mind you templo ng mga Hudyo yan. Ngunit, sa verse 49, sabi riyan, ang isa sa kanila, sino to? Si Cayapas, na siyang pinakapunong pari ng taong iyon, ay nagsabi, tingnan nyo maigi yung binabasa nyo po Ano sinabi ng high priest noon? Nung taon na yon siya ang high priest. Wala kayong alam. Sabi niya, kinokorek niya yung mga, kasi natataranta na yung mga punong pari at mga pariseyo, yung mga kagawad ng kataas-taasang kapulungan ng Hudyo. Sabi riyan, wala kayong alam. Verse 50, hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti sa inyo na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan kaysa mapahamak ang buong bansa.
Oh, wow. Parang concern siya, no? Uh, verse 51. Nilinaw to ng scripture sa atin. Sabi riyan, hindi mula sa kanyang sarili ang sinabi niyang ito. Ang sabi riyan, bilang pinakapunong pari noong taong iyon, nagpahayag siya ng propesiya na dapat mamatay si Jesus alang-alang sa bansa. At hindi lamang yan, at hindi lamang para sa bansa, kung hindi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. So, do you think na itong high priest na to, na si Caiaphas, alam ko, alam nyo naman, kunwari hindi nyo pa alam yung nangyari, kunwari hindi nyo pa alam na si Caiaphas yung namuno para ipapatay si Jesus Christ. Pero siya yung nagsasabi ng prophecy. At tama yung prophecy niya. No? Pero ano ba ang laman ng isip niya habang sinasabi niya yung prophecy niya? Malalaman po natin yon kapag nagpatuloy tayo ng pagbabasa. Kaya kung minsan, ang pagbabasa ng context ay napakahalaga po. No? At sinabi yan sa susunod asa na ba tayo natapos? Sa 52, di ba? Hindi lang, sinabi niya, hindi lang yan para sa bansa, kundi upang tipunin ang mga anak ng Diyos na nasa iba't ibang dako. Iniisip nga kaya talaga ni Caiaphas yung sinasabi niya? Nagpahayag siya ng prophecy tungkol sa totoong mangyayari. Di ba? Yung binabasa natin, totoong nangyari yan kasi alam na natin ang kwento. Di ba? Pero, ang galing, di ba? Nag-prophecy siya nang galing sa God. Pero, kung ano talaga ang iniisip ni Caiaphas, ay talaga namang makikita natin sa verse 53. Tingnan niyo po, Sa verse 53, anong nakasulat dyan? Pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. So, ayan, ganyan ang laman ng isip niya. So, kahit na tama yung prophecy niya, iba yung laman ng isip niya. No? Nakukuha niyo po? So, yan yung mga nangyari noon. May dalawang klase ng tao. May mga naniniwala at sabik na makilala, makarinig ng tungkol kay Jesus Christ at naniniwala na siya na nga yung Messiah dahil sa pangyayari. No? Pero sa kabilang panig naman, may mga Pariseyo na kontra. No? Di ba? Ang sabi, ano yung kanilang desisyon? Pinagplanuhan na nila kung paano maipapapatay si Jesus. No? Sila yung mga nagsasabi, kailangan mapigilan na natin yung Jesus na yan. Nagpapakita ng napakaraming himala. Baka pag nakita pa yan na marami pang tao, lahat na maniwala na sa kanya. No? O so, kitang-kita natin, may magkaiba sila at kaisa si Caiaphas doon. Pero alam nyo na sabay-sabay nangyayari yan. Dito maraming naniniwala, dito may mga Pariseyo at mga kagawad ng kapulungan at kasama na riyan ang merong mga lumalalim ang pananampalataya, pero meron din namang sa kabilang panig naman tumitindi ang galit kay Jesus Christ. Alam nyo na kung bakit sila nagagalit at sa verse 54. Siyempre, ayaw nila na mawalan sila ng posisyon sa gobyerno. Di ba? Verse 54, dahil dito, si Jesus ay hindi nahayagang naglakad sa Judea, sa halip siya ay nagpunta ng Ephraim. Mamaya maintindihan natin sa inyang Ephraim. Isang bayan daw na malapit sa ilang at doon muna tumigil kasama ang kanyang mga alagad. Gusto ko sana ipakita sa inyo yung map, pero ganito na lang, no? Nandyan ba anak yung map? Andyan pala. Nailagay ko pala. So nakikita nyo dyan yung Ephraim? Hindi ko naman alam kung paano ko ituturo sa inyo. Ayun, Ephraim. So, yung Bethany nandun sa ilalim ng Jerusalem, kung nababasa nyo. No? At ang sabi,
Sa Bethany, diyan nakatira si Lazarus, si Martha at si Maria. At ang Bethany raw ay halos part daw ng Mount of Olives, no? At humigit kumulang, malapit lang siya sa Jerusalem, parang ano lang siya, parang wala pang 1 kilometer. So kung alam nyo na, alam nyo ng tansyahin yan, kinompute ko na lang sa 1 kilometer, no? Or kasi sa kanila, half mile lang daw yan. So wala pang 1 kilometer yan. Kasi ang 1 mile is 1.6 something, no? Kilometer. So, kaya sa bandang Betania nangyari yung Bethany, yung binuhay si Lazarus, at matapos yung pangyayaring iyon, umalis muna si Jesus Christ, sabi dyan sa ating binasa, pumunta siya sa Ephraim. So ang Ephraim ay nandun sa may katabi na halos ng Bethel, nakikita nyo yun, ano? At yan ay 20 miles daw ang layo. So i-divide nyo sa 1.6 para makuha nyo kung ilang kilometers yan. So medyo malayo-layo, no? At ayon sa mga nag-aaral ng Bible, mga Bible scholar, yun daw Ephraim ay teritoryo ng Palestinian sa panahon natin ngayon. Yan yung, nandyan daw yung tinatawag na West Bank. So, yan yung, pag kinlik nyo ang Jerusalem, nakikita nyo doon yung West Bank at territory daw yan ng Palestine sa panahon natin. So sa verse 55, nandyan ba yan anak? Verse 55 ng John 11. Nandun na tayo sa verse 55. Oh my, wala raw 55. Kung walang 55, salamat sa Diyos, meron kayong mga hawak na Bible dito at sa mga naka-online, alam ko naman meron din kayong Bible. Sorry naman, kinulang ang aking slide. Verse 55, nalalapit na ang pista ng Pasko. Yan na yung pista ng Pasko. Alam natin yan, maraming tao sa lalawigan ang pumunta sa Jerusalem bago sumapit ang kapistahan upang isagawa ang seremonya ng paglilinis. At hinanap nila si Jesus at habang sila'y nag-uusap-usap sa templo, sila'y natagpuan o nagtatanungan pala. Sila'y nagtanungan. So, narinig nila ang kwento na himalang ginawa, binuhay ang isang patay. So, hinahanap nila ngayon si Jesus Christ. At sa 57, sabi riyan, ipinag-utos ng mga punong pari at ng mga pariseyo na ipagbigay alam sa kanila ng mga tao, lahat ng tao doon, kung sino man ang makakakita na kapag nalaman nila kung nasaan si Jesus, upang ito ay madakip. So, yung mga nagbabantay na nasa posisyon, binabantayan nila yung tao na bumuhay ng isang patay para dakipin. Kaya, masasabi natin na siya ay kasama sa listahan ng mga wanted. Nasa most wanted siya ng mga pariseyo at mga punong pari, no, si Jesus Christ. Kung may mga poster lang siguro noon, tulad ng mga ngayon, nagkalat ang mga poster ng mga siguro maglalagay sila wanted. Ito yan, di ba? Pero wala pa nun, wala pang photocopy noon at wala mga gumagawa ng stickers. So, sabi nila, kung makita nyo ang lalaking ito, ipagbigay, alam nyo sa akin, pag nakita nyo yan si Jesus Christ. Pero ang nangyari, nasa Ephraim pa noon si Jesus Christ ng 6 days. So nakukuha nyo at nasusundan nyo po ang ating story. Kaya, pagkatapos bumaba siya sa lugar ng Bethany. So galing dun sa Ephraim, bumaba siya sa Bethany. Alam kong marami na kayong nabasa at nakita nyo dyan sa map natin. Ano yun? Kailangan ko pala talaga ng table dito. Sorry. Salamat na. Tumudulas eh. So,
Kayo na lang yung mag-search kung paano nyo po matatrace back. So, 6 na araw bago ang Pasko, bumalik si Jesus Christ sa Bethany. So, matapos niyang buhayin si Lazarus, after 6 days, bumalik uli siya. Di ba, nagpunta siya ng Ephraim, 20 miles nga raw yung layo. Ngayon, bumalik si Jesus Christ doon. At alam natin na, alam ni Jesus Christ na yan na yung week na mamamatay na siya. No? Bumalik siya sa lugar kung saan niya binuhay si Lazarus, at bumalik siya sa bahay ni Marta, ni Maria, at ni Lazarus. Na ngayon, that time, nung bumalik niya, syempre buhay na si Lazarus. No? Kaya mag-start po tayo. Ito na yung ating totoong kwento. No? Yung triumphal entry sa John chapter 12. Ito yung record. Sabi dyan, 6 na araw, verse 1. 6 na araw bago sumapit ang pista ng Pasko, si Jesus ay nagpunta sa Betania, sa Bethany, kung saan nakatira si Lazarus na kanyang muling binuhay. At 2, isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya ni Lazaro, sa kanya, para kay Jesus Christ. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Alam niyo yung kwento ni Marta, di ba? Kumuha naman si Maria ng isang bote. So magkaiba ang ginagawa ni Marta. Naalala niyo yung kwento ni Marta, very busy, di ba? Sa pero si Maria sa verse 3, kumuha siya ng isang bote ng mamahaling pabangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos pinunasan niya ito ng kanyang buhok, naalala ko nung Saturday na nabanggit ni Jana to, at napuno ng, pero ibang Maria yung sinasabi niya. Kasi yung isang Maria naman, yung nag-ipon ng luha. Yun yung kinuwento ni Jana. No? May isang Maria na nag-ipon ng luha, hinugasan yung paa ni. So, iba to. Itong si Maria, yung kapatid ni Lazarus to, may bote ng mamahaling pabango galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuo sa paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok. Diba? Nung panahon na yon at maging sa panahon naman natin, napakahalaga sa ating mga kababaihan, ang ating mga hair. Diba? So, yun yung pinamunas niya para tuyuin at napuno ang buong bahay ng halimuyak ng pabango. Pero verse 4, tingnan niyo po anong sinabi sa verse 4. Ito ay pinuna ni Judas. Kilala niyo si Judas, di ba? Siya ay alagad ni Jesus Christ, no? At kaso sinabi na agad dito sa ating binabasa na siya yung alagad na nagkanulo. Gusto ko pa po sanang kasi. Pero ano sinabi niya, no? Alagad, imagine niyo po, alagad siya ng Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa verse 5, bakit hindi na lang pinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Parang sincere, di ba? Parang concerned pag yan lang yung binasa nyo. Pero may karugtong pa yan, sabi niya, maaaring umabot ng 300 salaping pilak. Ang bilis mag-compute, Di ba? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong yan. Sinabi yon ni Judas, kaya lang merong verse 6 Kung ang binasa mo lang hanggang 5, parang isipin mo, ang galing naman ni Judas, masyadong concern sa mga hihirap. Pwede naman yun di ba? Na, oo nga, kung mamahalin yung pabango at pinagbili, maraming mahihirap na makakakain. Di ba? Pero sabi sa verse 6, sinabi yon ni Judas, hindi dahil sa siya ay may malasakit sa mga dukha. Malinaw po ang Bible, di ba? Kundi dahil sa siya, para hindi na tayo mag-isip ng kung ano-ano pa, sinasabi na ng Biblia lahat, nililinaw niya lahat. Ganito ang totoong laman ng puso ni Judas. Dahil siya ay magnanakaw. Siya ay tagapagdala ng kanilang salapi. Siya tagahawak, treasurer kasi siya, di ba, ni Jesus Christ mismo, di ba? Ng mga alagad. O siya ay tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan nito. Ay, Diyos ko po. Diba? Yan ang description ni John na nagsulat ng... pero sinabi ni Jesus Christ sa kanya, kasi sabi ni Judas,
Sana pinagbili na lang yan para maraming naghihirap o walang makain na makakain. Di ba? Pero sabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Pabayaan mo yan si Mary. No? Hayaan ninyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. So, alam ni Jesus Christ kung ano ang mangyayari sa kanya. At sinasabi na niya mismo, no? Pero naintindihan ba yan? Di ba? Habang panahon ay kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako ay hindi ninyo kasama habang panahon. At anong verse ngayon? 7, 8, and 9? Nabalitaan ng maraming Hudyo. Di ba wanted nga siya? Na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya. So, di ba sabi ko nga kanina, yung iba totoong naniniwala, pero yung iba para mahuli siya, para isumbong sa naghahanap sa kanya. Di ba? Pero hindi lang yun si Jesus Christ, tingnan nyo yung babasahin natin sa verse 9. Nang mabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betanya, kaya't nagpunta sila roon upang makita siya. At sino? Si Lazaro na kanyang muling binuhay. At verse 10, bakit gusto nilang makita si Lazaro? May explanation sa verse 10. Kaya't binalak ng mga punong pari na ipapatay din si Lazarus. Ngayon nadagdagan pa ang gusto nilang ipapatay. Imagine niyo po, binuhay nga siya ng Panginoong Hesukristo. Ito, hinahunting din siya kasama ng Jesus Christ na gusto nilang patayin. Di ba? Sapagkat dahil ang reason, bakit nila gusto ipapatay? Dahil sa kanya ay maraming Hudyo ang humihiwalay na sa kanila at sumasampalataya kay Jesus. Di ba malinaw po ang scripture? Kailangan lang talaga tayong nagbabasa. No? Tamad lang tayo magbasa, kaya kung minsan umaasa tayo sa teacher at kapag ang teacher quote lang ng quote ng scripture, hindi kayo nagbasa, nadadala kayo kung ano gusto ikwento sa inyo ng teacher. Di ba? Sa verse 12, kinabukasan. Yun lang pala gusto kong sabihin, magbasa ng Bible. Kinabukasan, maraming taong dumalo sa pista na si Jesus, maraming taong dumalo sa pista na si Jesus ay pumunta sa Jerusalem. So, nabalitaan nila na nagpunta sa Jerusalem si Jesus, kumuha sila ng ito yung una, no? Ito yung record ng John to, no? So, ito na yung triumphal entry. Pwede nating pag-usapan yan. Malalaman nyo. Ang tanong natin dapat, kailan ba talaga nangyari yan o mangyayari ang triumphal entry na yan? Sa 13, kumuha sila ng palapa ng palmera, lumabas sila sa lungsod upang si Jesus Christ ay salubungin. Kasi nalaman nila, papunta nga siya sa Jerusalem. Sila ay sumisigaw. So, meron silang palapa ng palmera at naglabasan sila sa street, no? At sumisigaw sila ng purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. For tinakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan niya ito gaya na nasusulat. Nasusulat dahil sa panahon ni Jesus Christ, ang Bible ay Old Testament pa lang. No? Ang Bible ni Jesus Christ ay Old Testament pa lang. Wala pa tong record ng John na ating binabasa. Kaya mapalad ka, kapatid. No? Kumpleto na yung Bible na nababasa mo at pwede mong basahin at ulit-ulitin kapag hindi mo pa naiintindihan or dahil makakalimutin kang katulad ko, inuulit-ulit mong basahin. Di ba? So ayan, kinote yan sa Old Testament at sabi dyan sa verse 15, huwag kang matakot, lungsod ng Zion, masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa isang batang asno. Mamaya siguro makikita natin pag may time pa. No? So, alam ko sa mga nagbasa, nabasa nyo na rin ang iba't ibang bagay at kaugalian tungkol sa palm. Hindi ko alam kung nag-search na kayo, no? Pero tiningnan ko kasi sa sa best friend ko ngayon, best friend. Nag-AI group chat na rin kasi ko, no? Sabi ko, please help me, tulungan mo naman ako maintindihan. Bakit ang mga Pilipino ay nagdiriwang taon-taon ng Palm Sunday, no? Yan yung tinanong ko sa kanila. Kasi, di ba,
kaugalian yan, taon-taon, talagang hindi ko naman din makita sa Bible na meron ba talagang nakalagay kung anong significance ng kung yung bang specific na dahon na yon, yung palm lang ba talaga? Wala akong makitang ganun. Kaya hindi na natin masyadong pag-uusapan yan. Pero ang tanong natin ito sa isip natin o sa sarili natin, ano ba ang iniisip ng mga tao tungkol sa kanya nung panahon na yon? Yan yung napakagandang tanong. Kasi nakita nila siya bilang hari ng Israel. Si Jesus Christ ay nakasumpong na isang ng batang asno at sumakay siya. At ayon sa nasulat, binasa niya, kinote niya yung huwag matakot, anak na babae ng Zion, narito ang inyong hari, nakasakay sa batang asno. Sa simula, hindi nauunawaan yun ng mga alagad niya mismo na lagi niyang kasama, palagi niyang tinuturuan. Sinasabi na niya yung mga prophecy tungkol sa kanya, kung ano ang mga mangyayari sa kanya. Hindi rin yun naintindihan. So, naintindihan mo na ako, naintindihan ko rin kayo. Maraming bagay na kahit na paulit-ulit na nating nababasa kung minsan hindi pa rin natin naiintindihan. Pero sa tulong ng Diyos, sinubukan mo na ba na bago ka magbasa at bago ka magbasa ng Bible, nagdasal ka, tumingi ka ng tulong sa Diyos na ipaunawa sa iyo to, at naglaan ka ng oras para yung bagay na hindi nasagot sa isip mo, inaral mo ba? Yun yung laging ano. So that time, hindi naintindihan ng mga alagad niya yung mga bagay na yon. Pero nung na-exalt na si Jesus Christ after nang namatay siya, binuhay siya, at inakyat siya sa langit, naalala nila yung mga tinuro ni Jesus Christ. Good thing for you, nakakompleto lahat yon. Yung tinuro niya, yung prophecy tungkol sa kanya, yung tinuro niya nung nandyan siya, at yung dinagdag ni Apostle Paul sa epistles na information para makompleto yung dapat mong malaman. Ang kulang na lang ay magbasa ka. Diba? Yun ang kulang sa ating lahat. Kaya hindi natin naiintindihan ang konteksto ng Biblia. Hindi lang ito yung konteksto ng John, kundi konteksto ng buong Biblia. Dahil sa Genesis pa lang, nung nasira ang original na plano ng Diyos, marami na siyang ipinasulat na gagawin niya patungkol kay Jesus Christ. No? So, narinig nila ang maraming tao nakarinig ng tungkol sa pagbinuhay si Lazaro. Narinig din nila ang tungkol kay Jesus Christ. Yung iba naniniwala na siya yung King of Israel. At sabi ng aking timer, so maraming tumatawag, naniniwala, tinatawag siyang hari at nagsisugawan sila na Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pero tingnan natin, ano naman ang record ni Luke sa Luke 19. So, yung kasing record na yan, ng triumphal entry, ay merong record sa John, sa Luke, sa Mark, at sa Matthew. No? Pero, tingnan natin, ano naman ang sinabi sa Luke 19? Verse 28. Diyan na kayo. Ayan, nandyan yan. Pagkasabi nito, nauna si Jesus papuntang Jerusalem, so nauna siya. Nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok ng mga Olibo, isinugo niya ang dalawa sa kanyang alagad. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. So pinauna siya. Sa pagpasok doon, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Kanina sa John, nakita natin na sinabi nakakita siya ng batang asno. No? So ito, may added information si Luke. Alam yung historian si Luke, nag-aral siya ng isusulat niya, at iba rin ang kanyang information kay John. Okay? So, kaya babasahin natin yung ilang aklat na yan, o gospel na yan. At sabi ni Luke, pumunta kayo, sinabi raw ni Jesus Christ na pumunta sa nayon. Pagpasok nyo doon, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan ng kahit sino. No? Kalagan ninyo yon at dalhin dito. At kapag may nagtanong kung bakit ninyo yon kinakalagaan, sabihin ninyo kailangan niyo ng Panginoon. Lumakad nga ang mga inutusan niya at natagpuan nila doon. So, di ba? Ang galing ng
connection ni Jesus Christ sa kanyang Ama. No? Bakit alam ni Jesus Christ na may ganun doon? Kasi connected siya sa Ama with the Holy Spirit. After His baptism, tumanggap siya ng Holy Spirit. So, sabi rito, lumakad nga ang inutusan, natagpuan nila ang asno ayon sa sinabi ni Jesus. At habang kinakalagan nila yung batang asno, may nagtanong sa kanila, yung may-ari mismo, bakit ninyo kinakalagan yan? O, sinabi nila yung pinasabi ni Jesus Christ, kailangan po ito ng Panginoon. Kaya ang nangyari, verse 35, dinala nila kay Jesus ang asno, matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila. At habang siya'y nakasakay sa asno, inilatag ng mga tao. So, di ba, alam ni Jesus Christ ang magiging response ng may-ari ng asno, di ba? Habang siya'y sumakay na, habang siya'y nakasakay sa asno, ang mga tao, inilalatag naman ng mga tao ang kanilang balabal. So kanina, kumuha sila ng mga, ano yung kanina nabasa natin sa palmera, di ba? Mga palm na nakalatag doon. Ito, sa Luke, sa record ni Luke, balabal ng yung kanilang mga balabal, inilatag nila sa dadaanan ni Jesus Christ. Nang siya ay sumalapit na sa lungsod, palusong nasa libis ng bundok Olibo, ano nangyari? Nagsigawan sa tuwa ang lahat ng alagad niya at malakas na nagpuri sa Diyos. No? Dahil sa mga kahanga-hangang pangyayaring kanilang nasasaksihan. At 38, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon. Kaya kapayapaan sa langit, papuri sa kataas-taasan. Sinabi naman sa kanya na ilang pariseyong kasama niya ron, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad, ang iingay. Pero sinabi niya, sagot ni Jesus Christ, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ano raw? Binabasa niyo ba? Binabasa ko? Kapag pinatigil ko yan, ano raw? Sino ang magsisigawan? Bato! Minsan, pag magtatanong ka sa Panginoon, kailangan mo talagang, ako personally, siguro nakakaalang ang magtanong kay Jesus Christ, pero may sense yan, kung bakit niya sinasabi yan. Pag yung isip na binigay sa atin ng God, ay hiningi natin ng tulong na magamit natin. Tutulungan tayo ng Diyos na magamit natin yan, hindi 10% lang, okay? So, yan. So, ngayon, sa record naman ng Mark 11, so tandaan niyo yan yung record ng Luke tungkol sa triumphal entry. Sa Mark 11 naman, narating ni na Jesus ang mga bayan ng Bethpage at Betania. Makinig ka apo at huwag kang mag-iingay. Malapit na sa bundok ng mga olibo, nang papalapit na sila sa Jerusalem, pinauna ni Jesus ang dalawa, ganun din ang sinabi. Sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon, pagpasok, makikita nyo ang isang batang asno na hindi pa nasasakyan ni naman. Kalagan ninyo iyon at dalhin. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalagan, sabihin ninyong iyon ay kailangan ng Panginoon. At ibabalik din niya agad. Kaya lumakad ang dalawa sa madaling salita, nangyari yung sinabi ni Jesus Christ. Diba? So, doon na tayo, mag-jump na tayo doon sa mga reaction ng mga tao. Sa verse 8, marami ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. So, naglatag rin ng balabal. Samantalang ang iba naman ay pumutol ng mga dahong sanga ng kahoy at hindi nakalagay dito na palm, di ba? At iyon ay kanilang inilatag sa daan. Ang mga tao naman sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay, so meron tao sa unahan, meron sa hulihan, sumisigaw ng purihin ng Diyos, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain ang malapit ng itatag. Pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. So yan yung added information kay Mark na hindi sinabi ni John at ni Luke. No? Kung saan sabi diyan, pagpalain ang malapit ng itatag na kaharian ng ating amang si David. Alam kong familiar kayo sa mga kumuha ng Kingdom Covenant Seminar. Alam nyo na ang God may covenant kay David. Na kung saan, mula sa lahi niya, darating ang hari. Na hindi mapuputol yung angka ni David. No? At darating ang panahon, siya ay maghahari.
Sa 11, pumunta si Jesus sa Jerusalem at pumasok sa templo at tiningnan niya ang lahat ng bagay doon at dahil gumagabi na, lumabas siya at nagbalik sa Betanya. Kasama ang 12. Sa binabasa natin, naiisip lang natin na parang ilang ulit siyang pumunta kala Mary, bumalik at pumunta uli. Di ba? Sa Betanya, ibig sabihin yun yung bahay nila Mary at Lazarus. Di ba? So, kasama daw niya yung 12. Nakakatawa lang na isipin na sa kay John, wala siyang binanggit na balabal, di ba? Sinabi lang niya, nagdala sila ng mga dahon ng palm. Kay Lucas naman, wala ring nabanggit tungkol sa dahon ng palm o mga sanga, kundi ang kanilang inilatag ay yung mga balabal sa daan. No? At dito kay Mark, ano naman sinabi, nagputol sila ng sanga ng mga dahon, inilatag ang mga balabal sa daan at inilagay ang mga sanga sa daan. So, di ba? So, kaya, kapatid, magsipag kang magbasa para buong information makukuha mo pag nagsipag kang magbasa. Di ba? Kaya sa madaling salita, habang binabasa mo ang iba't ibang story nila, makikita mo ang buong larawan kung ano ang mga ginagawa ng mga tao. At ito ay nagdadagdag ng kaunawaan sa'yo kapag nagbasa ka sa kanilang mga sinasabi. Sa verse 9, ang sabi niya, ang mga tao sa unahan at sa hulihan ni Jesus ay sumisigaw, purihin ng Diyos. Binasa na natin yan. At verse 10, pagpalain ng malapit na itatag, nabasa ko na rin pala yan. Ngayon sa verse 10, so, dun sa binasa natin, kay Mark, parang handa na sila na darating na yung hari ng Israel na pinangako kay David dahil may covenant ang God kay David. At for sure, itong mga Hudyo na to, nagbabasa ng Bible noon. No? Kaya naintindihan nila yon. At yun yung laman ng puso nila. Buong kasabikan o nananabik na sila. Parang, alam mo yon pag meron nababasag na silya, parang isipin na lang natin, parang nadadagdagan yung timbang natin, kailangan natin, joke lang. So, ito ang laman ng isip ng mga tao noon. Puno sila ng kasabikan, nasasabik sila at talaga namang meron sa unahan, meron sa hulihan. Ibig sabihin, nakapalibot sila kay Jesus Christ at sumisigaw, nagpupuri sa Diyos. Diba? Napakagandang pangyayari yan. Napakagandang tingnan yan. Parang yung nagpaparade. Diba? Ngayon, ayokong tingnan yung mga nagpaparade. Yung nagpaparade, puro mga, ano yan, pabagsakin, paalisin, yung mga gano'n. Ano. Ito, kakaibang parade ito. Parang, pero basahin din natin yung record sa Matthew. So, sabi ko nga, for gospel yung may record niyan. Ano. Sa Matthew, doon na tayo sa verse 8 para medyo mabilis. Sa Matthew 21, verse 8, meron ako niya. Ayan. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy. At ito ay nilatag sa daan. Verse 9. Nagsisigawan ng mga taong nauna at sumunod sa kanya. At yun din ang sinisigaw nila, purihin ang anak ni David. Literally, hindi naman, di ba, napakalayo ng agwat, pagitan ng ilang taon bago dumating si Jesus Christ. Pag sinasabi nila anak ni David. So, sa mga nagkuha ng Kingdom Covenant, alam nyo yan. No? Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. So, nakita natin dito, doon sa ating binasa kay John, kay Luke, at saka kay Mark, kung ano ang nangyari sa araw na yon, yung mga laman ng isip ng mga tao, anong sinisigaw nila, anong sinasabi nila, anong ginagawa nila, di ba? Kaya, muli, si Jesus Christ ay nakikita natin na tuwing gabi, pumupunta siya sa bahay sa Betanya. Sa araw, pwedeng pumupunta siya o baka naman mismo, dun mismo lang, hindi ko alam kung sa bahay mismo ni Lazaro, siya tumutuloy paggabi o baka may tinutulugan siya sa bundok. No? Pero nakita natin na kung babasahin natin ang mga kwento o sa buong gospel o yung 4 na gospel, makikita mong para ilang beses siya talagang pumasok sa Jerusalem. Gaya ng nakasulat kay Mark, kung saan
So, kapag pinagsama-sama mo yung mga binasa natin mula sa iba't ibang book, mapapaisip ka rin kung baka may higit mga ilang beses talagang pumasok si Jesus Christ sa Jerusalem. No? Posible naman kasi magbasa ka na lang para ma-check mo at mag-aral ka. Okay? Kaya si Jesus ay naglakbay sa Betania, sa Mount of Olives, papuntang Jerusalem ng ilang beses ng linggong iyon. Yung buong linggo na yon, parang ilang beses daw nagpunta si Jesus Christ yan. Pumunta, bumalik, umuwi. At gumamit sila ng mga palaspas, hindi lang natin alam kung ano talaga significance niyan, kung may nakapag-aral na niyan, i-share nyo naman. Kung nakalagay ba yan sa Bible, kung ano ang... Pero para sa akin, mas mahalaga na isipin natin, ano nga ba talaga ang ginagawa ng mga tao na yon? No? At ano ang sinasabi nila? Higit sa lahat, ano ang iniisip nila tungkol sa ating Panginoong Jesucristo that time? Yan yung... Kasi hindi na masyadong, hindi ko kasi alam yung tungkol sa pan. So, narito ang ilan sa mga bagay na nabasa natin, sa mga binasa natin kay Matthew, Mark, Luke, and John. Isa sa mga ginagawa ng mga tao, naglalatag sila ng palaspas, yung mga dahon ng palma, nilatag din nila yung balabal nila, nilagay nila sa kalsada. At kung magbabasa po kayo ng 2 Kings chapter 9 verse 12 to 13, mababasa nyo dyan na ito ay parang yung hari na daraan, na talagang excited ang mga tao sa daraan. Di ba? Parang sa atin, ewan ko lang kung nakita nyo na kung gaano katinding preparation ang ginagawa ng mga tao kapag dadating na yung Papa sa Roma. Di ba? Or yung mga kilala o sikat na artista, yung parang red carpet, palalakarin silang ganun. Di ba may idea kayo? Magkaroon kayo ng idea. Para sila ay, parang pinaparamdam kilala kung gaano sila anong klaseng posisyon meron sila. Ganun yung ano. Ngayon, nagsisigawan sila, sinasabi nila na, Hosanna to the Son of David. Purihin ang Hosanna. Alam nyo na yung Messiah, yung Hebrew word na Messiah, Ben, Messiah, sana. At si Jesus Christ, yung naniniwala sila, yung sila ng Hosanna sa anak ni David. Ako, sa aking blessed is the kingdom of our Father. At kinote nila yan sa Psalms 118. Kaya puntahan natin yung Psalms 118. Pero bago yon, gusto ko rin i-share sa inyo na may prophecy tungkol sa Old Testament, tungkol sa gagawin ni Jesus Christ. No? Alam kong sa mga nakakasama namin na nag-aaral ng Zechariah, na cover ito sa pag-aaral na to, at darating yung panahon, i-online na po yung studies of Zechariah. Pero puntahan natin yung prophecy dahil napakahalagang prophecy ito tungkol sa ginawa o sa nangyari sa John, Matthew, at yung binabasa natin ngayon na triumphal entry. Sa Zechariah chapter 9, sabi riyan, itong Zechariah chapter 9 ay naglalaman ng isang makapangyarihang propesya tungkol sa isang hari na tinatawag na Messiah, na darating na may kababaang loob. Kaya basahin natin kung ano nakasulat dyan. Sabi riyan, magalak ka ng lubos
anak na babae ng Zion. Humiyaw ka sa kagalakan, anak na babae ng Jerusalem. Masdan mo ang iyong hari na dumarating sa iyo. Siya ay matuwid at may dalang kaligtasan. Mapagpakumbaba at ano raw? Binabasa niyo ba? Sabi riyan, nakasakay sa isang asno. Eh, hindi ba yun yung binasa natin sa New Testament? Sa John, sa Matthew, sa Luke, at saka sa Mark. Di ba? Yun yung binasa natin. At yun yung ginagawa nila. So, napakaganda, di ba? Nakasakay sa isang batang asno, anak ng babaeng asno na ayon sa nabasa natin, wala pang nakasakay kahit sino. Di ba? Di ba na eksaktong yun yung nangyayari nung pumasok si Jesus Christ sa Jerusalem. Di ba? So ang mga tao nagsisigawan, masayang masaya, tinuturing siyang hari, tinatawag siyang hari ng Israel. Ang anak ni David, tinawag din siyang anak ni David. At paano nga siya nakapasok? Hindi siya nakasakay sa napakalaking kabayo na maraming palamuti na pandigma o may chariot. Di ba hindi ganun ang sinakyan niya? Ang sinakyan niya ay isang asno. Kung saan, ang ayon sa ating binasa, may kababaang loob ang pagsakay sa ganoong klase ng sasakyan. Yun yung eksaktong pagtupad ni Jesus Christ sa propesya kay Zechariah, daan-daan o libong taon nang nakaraan bago dumating si Jesus Christ. Bago siya pumasok sa Jerusalem ng yung ating topic na triumphal entry o maluwalhating pagpasok. So, tinupad ni Jesus Christ ang propesya sa kababaang loob niya. Through His humility, pumasok siya sa Jerusalem, hindi sakay ng kabayo, kundi sakay ng batang asno. Isang simbolo ng kapayapaan at pagiging mapagpakumbaba. Pero kung isa kang masipag magbasa ng Bible at hindi ka quote lang ng scripture na nabasa mo yung verse 10. Di ba? Kasi pag binasa mo yung verse 10, tingnan nyo po. Sabi sa verse 10, isa rin itong propesya, karuktong ito nung unang ginawa ni Jesus Christ. Ano? Akin ngang aalisin ang karo sa Ephraim at ang kabayo sa Jerusalem. At ang mga busog na pandigma ay pagwawakas. Siya ay magsasalita ng kapayapaan sa mga bansa at ang kanyang paghahari ay mula sa dagat hanggang dagat at mula sa ilog hanggang sa wakas ng lupa. So, ano ang nakita natin sa dalawang verse lang na to? Dalawa yan, dalawang prophecy yan. Yung una natupad na, yung sa verse 10 hindi pa. No? Kasi habang nakikita natin sa verse 9, yung pagkatao ng isang hari, mapagpakumbaba at may dalang kaligtasan. Sa verse 10 naman, ang pinapakita ay ang kanyang misyon. Ano yung misyon niya? Tatapusin ang digmaan, magdadala ng kapayapaan, at maghahari na siya ng panghabang buhay sa buong mundo. Siya na yung hari. Nung unang pagparito niya, nung unang pumasok siya sa Jerusalem, hindi niya yan natupad. Isa lang. Yung verse 9 lang ang natupad. So, do you think mahalaga po magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos para hindi po tayo naliligaw? Kasi akala natin, taon-taon, okay na yung ipagdiwang, yung triumphal entry, no? O yung Palm Sunday, no? Pero kung aalamin po natin at pabasahin natin ang scripture, mas dalawak ang ating pagkaunawa. Bakit to ginagawa? At kailan nga ba talaga yung maluwalhating pagpasok ni Jesus Christ sa Jerusalem? Okay? So, maaaring inaasahan ng mga tao roon na, di ba, yung pangarap ng mga Hudyo na nandoon, mapapalayas na yung matatapang na Romano na yan. At para ipakita yung mas malawak ng plano ng Diyos or yung paghahari ng Mesaya para sa lahat ng bansa. Pero hindi lang sa Israel. Pero kasi, duo prophecy yan, yung nandyan sa Zechariah na yan. Kaya, abangan natin. Since malami na po akong lalaktawan, may studies akong ginawa dyan. Kung interesado po kayo dyan,
i-message nyo lang po ako, bibigay ko yung study na to sa inyo. Okay? Pero ang gusto kong sabihin sa atin, yung unang pumasok si Jesus Christ sa Jerusalem na nakasakay sa asno, pinakita kung gaano siya kamasunurin sa kanyang ama, no? Na tinupad niya ang lahat ng propesiya na nabasa natin sa Zechariah 9:9, no? Tungkol sa kanya. At talaga naman na yung pinapakita na ang salita ng Diyos ay totoo. Na mangyayari lahat ng nakasulat dahil yung verse 9 nangyari ng lahat. Ngayon nababasa na natin dahil kung nagkunwari lang naman tayo kanina na hindi pa natin alam di ba? Ngayon, alam na natin na ang Biblia ay perfect. No? Na ito ay lahat ng ipinasulat ng Diyos diyan na dapat matupad ay tutuparin ng Diyos. At part ng nakasulat diyan tungkol sa gagawin ni Jesus Christ ay tinupad niya na. Yun nga yung pumunta siya doon para magsimula na sa tuparin ang propesya tungkol sa kanya, no? Nung sumisigaw yung mga tao ng Hosanna, pinapakita nila ang kanilang pag-asa at paghahangad na iligtas na sila ni Jesus Christ. Alam niyo ba yung Hosanna kasi, yan yung salitang save us sa English, no? Iligtas mo na kami. So sila, kaya nila sinisigaw yon, umaasa sila na talaga at hinahangad nila na ililigtas na sila ni Jesus Christ noon. Pero yung kaligtasan na sinasabi dito ay hindi lang ito physical na kaligtasan. Di ba? Hindi pa naman, hanggang ngayon sa panahon natin, hindi pa tayo physically ligtas. Di ba? May mamamatay, may oras pa rin na kakasakit tayo at mamatay tayo. Di ba? So, ito ay spiritual din. Umaasa sila na mawawala na yung pang-abuso sa kanila ng mga Romano at umaasa sila na makikita nila na itatatag na agad-agad that moment yung kaharian ng Diyos, maghahari na yung kanilang hari na kinikilala naman nila na si Jesus Christ yung hari na yon. Pero sa kanilang isipan, iniisip nila yun na yung sandali ng katuparan ng lahat ng yon, yung overall. Yun na yung kaligtasan nila, yun na yung itatatag ng Diyos yung kaharian nila. Yun na yung magsisimula na ang paghahari ng Mesayas. So, kaya sila sumisigaw na Hosanna sa anak ni David, purihin siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. At ang mga pahayag pa natin patungkol kay Jesus Christ or tungkol sa hari na maghahari. Pero alam nyo ba na habang umuusad yung mga pangyayari na yan, nagiging malinaw na si Jesus ay hindi politiko, hindi siya yung magpapaalis ng mga politikong Romano doon sa Jerusalem nung panahon na yon, no? Hindi niya pababagsakin nung oras na yon yung mga nasa posisyon nung panahon na yon. Kundi ito ay isang spiritual na kaharian na magdadala ng kaligtasan sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kailangan muna niyang mamatay. Kailangan muna niyang ipako sa krus at mamatay. At after 3 days, mabuhay. At saka kailangan muna niyang iakyat sa kanan ng Ama. Yun yung first part nung propesya tungkol sa kanya. Hindi pa ito yung tutuparin na niya o nandito na ang kaharian ng Diyos. Diba? So, puntahan natin yung Psalms 119 kasi kailangan din yata natin to. Ba't ko inilagay dito? Hindi ko alam kung nandyan yan. Psalms 118 verse 19. Wala daw. Sige. So yan yung kinote nila nung dumating si Jesus Christ sa Jerusalem. Sa binasa natin sa John 12. Ha? Okay. So, kahit yung 118 verse 25, wala. Sinabi diyan na kami ay iligtas, tubusin mo o Yahweh, kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layunin at hangad. So, yan yung kanilang sinisigaw na Hosanna or Hosanna. Yung Hosanna raw ay isang
ay galing sa ugat ng Hebreyong salitang Yasyana, no? Na kung saan ang ibig sabihin, save now, save us now, iligtas mo na kami ngayon. Yan yung kinote nila sa Psalms 118 verse 25. Ngayon, nagkamali sila sa inaasahan nila. Bagamat maaaring part, nakatagumpay yung pag-entry ni Jesus Christ doon, kung saan sinalubong siya ng masaya ng mga tao, masigla lahat ng mga tao, na naglagay sila ng mga kung ano-ano sa paligid para parangalan yung kanyang pagpasok, 'di ba? Meron ganon. Pwede rin nating isipin na sila ay nadismaya. No? Dahil alam natin kung ano nangyari after nung pagpasok niya, di ba? Pinahirapan siya, nilait-lait siya, dinuraan siya, hanggang sa ipako sa krus na matay at, di ba? So, nangyari pa yon. So, makikita natin sa John 12, makikita natin habang dumadating yung mga tao, umaasa sa paglaya nila mula sa pamamahala ng mga abusadong Romano, si Jesus ay patungo sa isang malaking layunin, mas malaking layunin na sinabi sa kanya ng God na gagawin niya, no? Kailangan niya magsakripisyo, magbigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. So kailangan pa mangyari yung mamatay siya at muling mabuhay. Kaya kailan yung talaga yung siguro gusto ko rin i-quote natin yung John 12 verse 19. Nandiyan yun, anak. Sa mga wala, punta po tayo dyan. John 12, nandiyan, anak. Ay, wala na akong scripture. Oh my God, nakatulog ba ako? Para akong nakatulog na naman. Anyway, so sa John, gusto kong puntahan po natin sa mga naka-online, John 12, verse 19, verse 20. Sabi riyan, may ilang Griyegong dumalo sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida sa Galilea at nakiusap, Ginoo, nais po naming makita si Jesus. 22, ito ay sinabi ni Felipe kay Andres at magkasama silang nagsabi nito kay Jesus. Sumagot si Jesus, dumating na ang oras. Ito ang sinabi ni Jesus Christ. Dumating na ang oras upang luwalhatiin ang anak ng tao. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito ay mamatay, mamumunga ito ng sagana. Verse 25. Ang taong, mali, hindi taon ha, ang taong nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang taong hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan yung sinagot niya, no? Yan yung ni-explain ni Jesus Christ. Pero I don't think na naiintindihan na to ng alagad niya. Not until that time na nakita nilang namatay si Jesus Christ, pinako sa cross, nakita nilang binuhay ng God. Yung lahat ng sinabi ni Jesus Christ na mangyayari sa kanila, dun lang sila naniwala, no? So, alam natin sa verse 25, siguro kailangan din nating basahin yung, nandiyan na kayo? John 12:25. Sabi ni Jesus Christ, ako'y nababagabag ngayon. Tama ba ako? O tama ba yung, pareho ba tayo ng sinasabi dyan na 12:25? 12:27 pala. Ako'y nababagabag ngayon, sabi ni Jesus Christ. Sasabihin ko bang, Ama, huwag mong hayaang sumapit sa akin ang oras na ito ng paghihirap? Hindi sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang danasin ang oras na ito. Sinabi ni Jesus Christ yan, na daranasin niya yan. At sa 28 sabi niya, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa
Langit ang nagsabi, di ba? Imagine niyo si Jesus Christ kausap niya yung mga alagad, sinasabi niya yung mga mangyayari sa kanya. At nakarinig, halimbawa sa kalagitnaan natin ngayon, nagbabasa tayo ng Bible, may narinig galing sa langit na boses. Ano ang sinabi? Niluwalhati ko na ito at ang sabi pa, at muli kong luluwalhatiin. Ang sabi sa verse 29, narinig iyon ng mga taong naroroon. Kaya't sinabi nila, anong sabi nila? Tumulog daw. Sabi naman ng iba, nagsalita ang anghel. Sa 30, sinabi sa kanila ni Jesus, ang tinig na iyon, inexplain pa ni Jesus Christ, ang tinig na iyon ay pinarinig para sa inyo at hindi para sa akin. Kasi si Jesus Christ, naniwala na siya, ginawa niya na yung pinapagawa sa kanya, pero ang mga tao hindi pa. Marami pang hindi naiintindihan. Kaya ine-explain pa ni Jesus Christ. 31, panahon na upang hatulan ng mundong ito. Panahon na rin upang hatulan ng pinuno ng mundong ito. At kung ako ay maitaas na, o di ba malinaw naman, kung ako ay maitaas na, hindi niya naman sinabing inilibing lang, di ba? Ilalapit ko sa akin ang aking sarili sa lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano siya mamamatay. Di ba? Kasi, di ba, yung pako sa krus na itinaas yan, nakataas yan. Sinagot siya ng mga tao, sinasabi sa amin ng kautosan na ang Kristo ay mananatili magpakailanman. So nag-explain pa yung mga tao. Di ba sabi, pag dumating si Kristo, mananatili siya magpakailanman. Ang Mesaya, naniniwala kami ka mag-Mesaya. So mananatili ka magpakailanman, di mo na kailangan. Di ba? Hindi nila naintindihan lahat. Kasi may mystery nga ang God. Dahil sabi nga sa Corinthians, di ba, kapag nalaman na ng mga kalaban na mangyayari yon, hindi nila gagawin yung mga gusto nilang gawin kay Jesus Christ. Hindi nila papako si Jesus Christ sa cross. Di ba? So, ang gusto ko na lang paiksiin na natin dahil yung aking oras ay wala na po. So, kahit na sumisigaw ng papuri ang mga tao noon, sinasabi ni Jesus Christ sa kanila, kailangan ko pang mamatay. Kailangan ko pang mamatay at saka bubuhayin ako at kailangan ko pa ipako sa krus, mamatay ako at bubuhayin ako bago pa mangyari ang mga dapat mangyari. Di ba? Kaya ngayon, mga kapatid, kung sila inaakala nila na ang kaharian ng Diyos agad lilitaw nung panahon na yon na kinakausap sila ni Jesus Christ. Tapos umalis si Jesus Christ. Tayo, buo na ngayon yung kwento. No? At ang pangako sa atin ng Diyos, pababalikin niya ang kanyang anak sa panahon na siya lang ang nakakaalam. Maging si Jesus Christ, hindi niya alam kung kailan siya pababalikin ng Ama. Pero habang naghahantay ka, may pinapagawa sa'yo. Manampalataya ka. At ang pananampalataya ay nakikita sa gawa mo. Hindi lang ito yung sinasabi mo, I have faith. At mabait na tao ako, hindi ako nananakit ng kapwa ko. Nagbibigay akong donation sa church. Nagbibigay ako every Sunday, nagbibigay ako ng tithes. Umaawit ako ng papuri sa Diyos. Pero, naniwala ka na ba na si Jesus Christ, sa susunod na pagbalik niya, yun yung totoong triumphal entry. Yun yung totoong maluwalhating pagpasok niya sa Jerusalem. Hindi na siya darating na nakasakay sa mapagpakumbaba at mapagpakumbabang asno. Hindi na siya darating upang duraan, pahirapan, at ipako sa krus. Hindi na siya darating upang lait-laitin at hamakin. Sa kanyang pagbabalik, siya ay darating bilang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Yan yung ating hope. Yan yung ating inaasahan. At yan yung ating pinananabikan. At hindi na tayo madadaya ng mga kung ano-anong traditional na ginagawa ngayon. Meron tayong Bible na mababasa natin kung ano pa yung ibang detalye sa kanyang pagparito. Pero yan ay ilan sa nakita natin sa binasa nating kwento. Okay? So darating siya bilang hari ng mga hari
Bakit natin nasasabi yan? Kasi yung unang propesya, lahat ng sinabi sa kanya sa unang pagparito niya, tinupad niya, di ba? So anong ibig sabihin nun? Tutuparin niya rin yung kasunod na propesya tungkol sa kanya, na siya ay pababalikin ng ama sa takdang ama lang ang nakakaalam. At pagdating ng oras na yon, yun na talaga yung maluwalhating pagpasok niya sa Jerusalem. I hope meron kayong nakuha. Sana meron po kayong maiuwi sa ating uh, uh, kwento ngayon. At marami pa yan. Marami pa po kayong makikita. Magsipag po tayong magbasa. Huwag po tayong umasa sa teacher lang. Kasi 45 minutes lang eh. Medyo lumagpas na yata ako. So let's pray. Ama, dalangin po namin na tulungan mo kaming sa aming pagsamba, maabot namin ang pagsambang inaasahan mo. Pagsamba ayon sa katotohanan at ayon sa Espiritu. Tulungan mo po kami, Ama, na tanggihan namin yung mga pamamaraan ng mundong ito. Huwag kaming sumama sa alon o sumabay sa alon kung ano ang uso, kung ano ang mas marami. Tulungan mo po kami, Ama, na pahalagahan namin ang mga sakripisyong ginawa ng aming Panginoon para sa amin. Alalahanin namin kung gaano kahirap ang pinagdaanan niya para kami matubos sa kasalanan. Pero salamat, Ama, na pinaalam mo po sa amin na siya ay pababalikin mo at hindi na sa ganung kalagayan siya babalik. Pababalikin mo siya bilang aming hari o hari ng mga hari dahil siya ang totoong Mesaya na iyong sinugo. Iluluklok mo siya sa kanyang trono, pauupuin mo po siya sa trono ng kanyang amang si David. At doon, ang kanyang trono ay wala ng katapusan. Magpakailanman, siya ay mauupo sa kanyang trono. Kaya salamat po Ama, sa kabutihan mo sa amin. Pinapaalam mo sa amin ang mga plano mo, ang mga mangyayari pa. At ngayon sa panahon namin, meron na rin po kaming access kung ano po ang nangyayari sa Jerusalem. At dinarasal po namin, iligtas mo ang mga Hudyo na iyong pinangakuan dahil alam po namin tutuparin mo ang covenant mo sa kanila. Mga Israelita na nag-aantay sa iyo at sa pangako mo, patuloy mo po silang ingatan, Ama. At kami na nandito sa bansa namin, humihiling po kami ng mga manggagawa galing sa iyo na habang kami nag-aantay ng pagbalik ng iyong anak o ng katuparan ng iyong pangako, humihiling po kami, Ama, na magpakasipag po kami sa gawain para sa iyo. Dahil marami pong nangangailangan ng pagmamahal mo. Marami pa pong hindi alam kung paano maligtas. Marami pa pong hindi ka nakikilala. Hindi rin nakikilala si Jesus at hindi alam na may Holy Spirit na gagabay sa amin habang kami ay nagbabasa ng Biblia para tulungan kaming maunawaan ito. Kaya Ama, tulungan mo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, pagkaloob mo sa amin ang mga hinihiling namin na makasamba kami araw-araw sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Pinupuri ka po namin at dinadakila namin, pinaparangalan namin ang pinakamataas mong pangalan o Yahweh. At pinasasalamatan din po namin ang iyong anak sa pagsasakripisyo niya po sa amin. Tulungan mo kami na alalahanin namin mula sa kanyang pagka pinanganak siya, siya ay nag-aral ng scripture hanggang sa nagkaroon siya ng ministry for 3 years, hanggang sa siya ay pako sa krus, binuhay mo siya, inakyat sa kanan mo, at pababalikin sa takdang panahon. Tulungan mo po kami, Ama, na maging buo sa aming isipan ang kwento mo, na ililigtas mo kaming lahat sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa iyong anak. Maraming salamat po, Ama. Mahal na mahal ka po namin at mahal din po namin at pinasasalamatan ng iyong anak na nasa kanan mo. Amen. Amen. So mga kapatid na Amen. nasa online, tingnan niya natin kung sino naka-online. Ay, wow, si Kuya Carl, nalapit na ang kanyang kiddie crew sa McDo. Galingan mo, Kuya Carl.
At, ay, nandiyan si Ate Beng. Pakita nga sa kanila lahat, anak. Hi, Ate Beng. Nandiyan si Mimi. Ayan. Ayan. Ate Bing, namimiss ka na namin. Tito Ferdy, Tito Edwin. I Ate might Bing, be you there want to on pray? Sunday. We want to hear you praying. I might be there on Sige, habang Sunday. nag-aayos tayo, Ate Bing, gusto niyo pong mag-pray? Ama, salamat po Yo. at nakahabol ako sa aming Ayan. fellowship. Naririnig ba ako ni Lubos-lubos. Ate Bing? Wait lang po, Ate Oo. Bing. Ayos lang po yung audio nyo. Ayan. Ate Bing, mag-pray na po kayo. Ama, salamat po at nakahabol ako sa aming fellowship. Lubos-lubos po ang aking katuwaan. Lubos-lubos ang aking naramang blessing at pagpapala mo dahil narinig ko ang tinig mo sa pamamagitan ng aking kapatid. At Ama, salamat sa iyong espiritu na laging gumagabay sa amin. Ama, salamat. At ang aking kapatid ay bumubuti ang kalagayan. Pero Ama, hindi po yun talaga ang nagpaligaya ng gusto sa akin, kundi ang makapag-utter ng panalangin na naririnig niya, na kung saan ini-encourage ko siya na humingi ng tawad. Tanggapin ka, Ama, at magpasalamat sa iyong haplos. Ama, yun po ang lubos-lubos na nakapagpasaya at nakapagpaligaya sa aking puso. At Ama, salamat po na kung may mangyayari man po sa kanya, na-introduce kita sa kapatid ko, na-encourage ko siyang humingi ng tawad, kilalanin ang anak mo na tagapagligtas. At Ama, tulungan mo po ako dahil ayokong magkasala. Kung minsan po nakakapag-isip ako ng hindi maganda. At alam mo po yon. Alam mo pong nalulumbay ako sa mga nangyayari. At kung minsan ay sumasama ang loob. Pero Ama, nandyan ka po upang aluin sa pamamagitan ng iyong mga pangako ang mga nararamdaman ko. At God, humihingi po ako ng tawad sa iyo. Salamat din po at gagraduate si Pablo. Sana po matulungan ko pa siya sa kanya mga gustong gawin. At Ama, gabayan mo po ang batang ito. Huwag mo pong pabayaang maligaw. Dahil kung maliligaw po siya, hindi niya matatagpuan ang kaligtasan. At Ama, salamat po sa buhay na patuloy mong ibinibigay sa amin, sa aming kapatiran, Ama, sa pangunawa namin na meron kami ngayon sa iyong salita. Na si Jesus ay nagsakripisyo para sa amin, para sa aming kapatawaran, sa aming full redemption, sa aming salvation. At babalik siya, Ama, upang lubos-lubusin kaming tubusin sa aming kinasasadlakan. Ama, nadadama po namin ang iyong puso na gustong-gusto mo kaming makasama ng lubusan eternally. Dahil yan po ang ina-express mo sa iyong salita. At Ama, salamat sa iyong mga pangako. Salamat po sa aking mga kapatid na alam kong patuloy na nagdarasal para sa akin. At sana, Ama, I can join them on Sunday, the resurrection day that we will celebrate. And God, thank you so much for a life. It is a wonderful life because you are with us. Not because of anything else, God, but because of your promises of full redemption and salvation. Salamat po, God. And I praise your holy name. I thank you, God.
In the name of your Son, I adore you, I praise you, I honor your holy name.